Kamusta po kayong lahat? Andito na naman po muli ang inyong nag-iisang Mama Mia and welcome back to our channel para sa panibago na namang kwentong pagsasaluhan natin for today's video. And syempre today po ay holiday. Pero kahit holiday, wala tayong holiday today. Happy National Heroes Day. Sana wag nating kalimutan yung mga sakripisyo ng ating mga bayani para sa ating tinatamasang kalayaan ngayon. Kung kaya ka gumigiling-giling dyan sa TikTok ay dahil po sa mga bayani natin na mga magigiting. Naku, hello naman po sa inyo sa mga nakikinig ngayon na nagugunita ng National Heroes Day dyan lamang sa kanilang mga bahay o kung may mga trabaho pero ginagawa tayong background. Maraming salamat po. And syempre sa lahat ng mga nagko-comment sa atin. Hi kay Miss Terry May Tagle. Parang bago itong pangalan na ito sa aking paningin. Hi naman kay Rizal Dabon from Saudi. Hello din kay Renifer Pelorina from Dubai, UAE. Shout out daw sa pamilya niya sa Butuan City. Yes po, Butuan po ang pagkaka-pronounce niyan. Hi naman kay Remedios Barakel. Maraming salamat. Hi din kay user UH7EX. Hello din kay YouTube user 2978. Hi naman kay Jelmar Villaos. Maraming salamat sa pakikinig mo ng ating programa. And shout out daw sa tropang Kokopras from Ginayangan, Quezon. Maraming salamat sa inyo. Rom Raiko Bactol, maraming salamat sa pakikinig. Carl Bell, thank you so much. Hello din kay user UH7. Maraming salamat. Hi naman kay Josephine Valerio. Hi Josephine. Maraming thank you sa iyo, Leonie Hiso. Hello din kay user FS 2NI. Maraming salamat 2NI. Christina, maraming thank you sa iyong pakikinig. Almost 400 na siguro ang kwentong napakinggan ko o mga stories na binasa mo, Mama Mia. Maraming salamat po sa inyong pakikinig talaga. Marie Chris Dakuma, ayun. Na late daw siya kahapon. Okay lang yan, late naman ito ngayon. Kasi nga medyo marami pa tayong inasikaso, pero okay lang yan. Wala namang diba? Wala namang papatay sa atin. Hi kay Rose Petisio. Maraming salamat all the way from Tagaytay City. Hi naman kay Riza Lakwacha, Gimaras Girl, Eric Gomez. Maraming thank you. Norhata Beda. Maraming salamat. Cristel Duerme. Si Norhata nag-ano siya sa atin. Nag-email. Yun po ang email address ko. Hindi lang ako nakapag-reply. Hi naman kay Helen Manalo. Maraming salamat at lagi kang nagkikinig ng programang Dear Mama Mia. Hello din kay Jeline Brigole. Maraming salamat. Josephine Mapalad. Novi Salvador. Thank you so much, Novi, all the way from Kuwait na laging nakikinig. Malapit na raw siyang mag-send ng kaniyang sariling kwento. Go! Send mo yan, girl. Merly Labong, hi. Elizabeth Lagunday, Jean Gabs, maraming salamat. Pa-shoutout sa Kabayoyo family from Iloilo. Hi kay Rose Ann. Ayun, maraming salamat sa iyo. Hi din kay J.Ann Bal from Saudi Arabia. Hello din kay Janice Bakino. Tama po bang pagkaka-pronounce ko ng pangalan mo? Colasio, maraming salamat. Abigail Itinorio, maraming thank you. Josie, hi din kay Kawai Jaso Channel, Jaime Rodriguez, Iraduha Qatar. Yun po tama ang pagkakaano. Sana mabati niyo po ako this coming birthday ko po, August 28. Advance happy birthday. Baka hindi na kita mabati sa 28, dito na lang sa 26th. Shout out sa Qatar na lagi raw nakikinig sa atin. Hello naman kay I'm Not Safe. Sana safe ka na ngayon. Esther Lynn De Jesus, maraming salamat. Diana Goodines, X-Watch, thank you. Lizzie, maraming salamat. Charlene Baclohan, Nailin Labial from Cure All Drugstores, og sa Tambal Pharmacy, maraming salamat sa inyo. Irene Ampania, maraming thank you. Liza Kabangunay Kisha from Kuwait. Evelyn Kawit, maraming salamat. Ingat ka rin palagi. Romeo Manuzon, ayun. Janice Rosalada from Kaluwag, Quezon. Kaluwag. Ayun kay Gerard Aneri. Maraming salamat sa iyo at sa lahat po ng nakikinig sa atin.
Thank you so much talaga. Walang hanggang pasasalamat po sa inyong walang katapusang pagtangkilik nitong ating munting programa dito sa YouTube. At wag na nating patagalin dahil masyado nang mahaba ang ating intro. Eto na po ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Bakit kadalasan naririnig natin na kung sino pa raw yung ating mga kadugo? Ito pa raw ang mga taong magbibigay pasakit sa ating mga puso. Bakit kung sino pa raw yung mga taong inaasahan mong proprotekta at mag-aalaga sa'yo, yun pa ang mga taong mang-aahas sa buhay mo. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig na lagi pong nakaabang sa inyong programa katulad ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Hope. 23 years old na po ako, Mama Mia. Ang ibabahagi ko po ngayon ay ang karanasan ko sa pag-ibig. Isang karanasan na hinding-hindi ko kailanman malilimutan. Mama Mia, bago po ang lahat, nais ko pong aminin dito pa lamang sa umpisa ng aking kwento na member po ako ng LGBTQ+ community. Isa po akong lesbian. Last year lang po nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyong programa ngayon. Sisimulan ko, Mama Mia, ang kwento para mas maintindihan ninyo way back 2017. Mama Mia, nakilala ko po ang babaeng mahal na mahal ko sa school namin noon. Magkaklase po kaming dalawa nung grade 8, Mama Mia. Siya po si Annie. Siyempre, hindi rin niya po tunay na pangalan para maprotektahan naman ang kanyang pagkatao. Nung unang pasukan namin ay hindi ko naman talaga siya gusto. Hindi ko siya napapansin at hindi rin ako masyadong nagagandahan sa kanya. Siguro dahil masasabi ko naman na isa po akong loyal na babae. Isa po akong loyal kapag nagmahal. Hindi po ako yung tipo na kahit may karelasyon na, ay titingin at titingin pa rin sa iba. Ako, Mama Mia, kung sino ang karelasyon ko, yun lang po ang pinagtutuunan ko ng pansin. Naniniwala kasi ako, Mama Mia, na kapag nagloko ka, ay mas matindi ang magiging balik nito sa'yo. Kaya as much as possible, nagiging loyal po ako sa aking karelasyon. At nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay may girlfriend po ako. At sa pagkakaalam ko, ay may boyfriend din naman si Annie. Naging close lang kaming dalawa, Mama Mia, dahil na rin sa katulad ng mga iilan sa mga kwentong nabasa ninyo sa inyong channel, ay naging magkagrupo po kami sa isang subject. Alam nyo naman, sa school meron talagang mga group projects. Ginagawa siguro yun para mas ma-enhance ang ating pakikipagkapwa-tao at pakikisalamuha sa isa't isa. At yun naman, Mama Mia, ay nag-serve talaga ng kanyang purpose. Dahil may mga kaklase ako noon na hindi ko masyadong kaklose tulad nga ni Annie na nag-umpisa ko ring mas makilala dahil sa naging magkagrupo nga kaming dalawa. Simula noon ay lagi na kaming nagkakausap. Iba't ibang mga bagay pero ang mas lagi naming pinag-uusapan ay about talaga sa aming pamilya. Sa mga family issues, family problems at syempre sa mga family achievements na rin. At syempre lagi rin niyang sinishare sa akin ang tungkol sa kanyang boyfriend. Ganun naman talaga ang mga babae, hindi ba, Mama Mia? Mahilig talagang mag-share sa isa't isa tungkol sa kanilang mga karelasyon. At Mama Mia, lalo na kung hindi naman masyadong masaya ang relasyon na yun, ay nangangailangan ka talaga ng taong masasandalan at ng taong iyong masasabihan ng problema, yung iyong mapagkakatiwalaan, yung hindi ka huhusgahan at lagi ka lang naiintindihan. Nung time na yun, Mama Mia, ay naawa talaga ako kay Annie. Dahil galing po siya sa isang broken family. Ang sabi niya sa akin ay naiinggit daw siya sa amin dahil kahit hindi kami ganoon kaangat sa buhay,
kung pinansyal man na aspeto ang ating pag-uusapan, ay buo pa rin naman daw ang family namin. Samantalang siya, Mama Mia, may kaya nga sa buhay ang pamilya nila. Hindi nga sila namomroblema sa pera. Kapag merong mga projects, assignments o kung ano-ano pa na kailangang bilhin, ay agad-agad silang nakakabili. Walang problema. Hindi katulad namin na pinang-uutang pa talaga ng aming mga magulang para lang may pambili kami ng mga requirements sa school. Pero kahit na ganun daw ang buhay namin ay mas masaya pa rin naman daw kami kumpara sa kanya. Kasi siya, Mama Mia, pinagkaitan daw siya ng isang masaya at buong pamilya. Sabi niya kung papipiliin raw siya ng buhay ay mas pipiliin raw niya ang buhay namin. Dahil nakikita raw niya na kahit medyo kapos, kahit na medyo nahihirapan, ay masaya pa rin naman at nakakangiti. At genuine pa ang mga ngiting iyon. Hindi raw katulad nung sa kanya. Ang sabi niya, Mama Mia, ang kanyang pagmamahal ay hinahanap na lamang niya sa kanyang mga nagiging kaibigan. Sabi pa niya ay tuwang-tuwa raw siya nung sa wakas ay kinaibigan ko na siya. Akala raw niya ay snob daw akong klaseng tao. Ang kala raw niya ay ayaw ko raw makipagkaibigan sa kanya. Pero natuwa siya nung pinansin ko siya at syempre naging kaibigan na kaming dalawa. Hanggang sa nagkaroon na rin kami ng issue ng girlfriend ko. Hanggang sa ang issue na yon, Mama Mia, ay umabot na talaga sa hiwalayan. Naghiwalay kami ng girlfriend ko noon dahil niloko niya ako. Mama Mia, nagkaroon siya ng iba habang kaming dalawa pa. Nung una, sabi niya, flirt-flirt lang daw yun. Nung una, sabi niya, biru-biruan lang daw yun. Pero hindi nagtagal ay naging seryoso na. Hanggang sa nahuli ko na siya, Mama Mia. At syempre, hiniwalayan niya ako. Mas pinili niya ang bago niya. Hindi ko na rin siya hinabol pa dahil hindi ko naman po talaga ugali ang maghabol sa kahit na sino. Hindi ko ugaling ipagsiksikan ng sarili ko. Hindi naman kasi ako sardinas para makikipagsiksikan sa isang lata kahit na hindi na kami kasya. Kahit gaano ko pa kamahal ang isang tao, ay bibitaw at bibitaw talaga ako kapag nararamdaman kong hindi na pinapahalagahan ang pagmamahal na ibinibigay ko. Mama Mia, syempre nung mga panahon na yon, kahit na hindi ako naghabol, kahit na sinabi ko sa sarili ko na ayoko siyang sundan at ayokong magmakaawa sa kanya, hindi ko naman talaga mapigilan ng malungkot. Nasayang naman ang panahon at pagmamahal na binigay ko para sa babaeng yun, pero niloko lamang ako. At syempre dahil malungkot ako, ay nandyan palagi si Annie para sa akin. Lagi niya akong kinocomfort. Ang sabi niya, Mama Mia, lagi ko raw siyang kinocomfort kapag namomroblema siya sa kanyang pamilya. It's the least she could do. Ang pag-comfort sa akin at syempre ang laging pagpaparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa sa pinagdadaanan kong sakit at lungkot. Sa pinagdadaanan kong broken heart. Siya lang talaga, Mama Mia, ang laging tagapayo ko tuwing nalulungkot ako. Tuwing tahimik ako sa klase, lagi siyang lumalapit sa akin at lagi niya akong kinausap. Lagi niyang tinatanong kung ayos lang ba ako. Siyempre kapag hindi ako sumasagot, Mama Mia, ay lagi niyang sinasabi na wag ko na raw isipin ang bagay na yon. Lahat daw ng bagay na nangyayari sa mundo ay may kanyang sariling dahilan. Kaya unawain ko na lamang daw. Kung hindi ko naman maunawaan sa ngayon, sigurado naman daw na pagdating ng panahon ay mauunawaan ko rin ang lahat. Mama Mia, si Annie po ay sensible at mabait na babae. Hindi po siya katulad nung iba. Pero ang isa sa ugali niya na talaga namang kinaiinisan ko paminsan-minsan ay yung pagiging secretive niya. Opo, malihim po siya, Mama Mia. Paano ko nasabi na ganun ang ugali niya? Kasi one time po ay nakausap ko ang boyfriend niya. At doon ko nalaman, Mama Mia, na 2 weeks na pala silang hiwalay ni Annie. Hindi man lang niya sinabi sa akin.
Akala ko ba tinuturing niya ako na isa sa kanyang mga pinakamatatalik na kaibigan? Pero bakit ganon? Bakit hindi man lang niya sinabi sa akin na hiwalay na pala sila ng boyfriend niya? Noong mga panahon na yun, Mama Mia, aaminin ko na medyo nagtampo ako kay Annie. Kasi ako, nung magkahiwalay kami ng girlfriend ko, o nung nagkakaproblema pa lang kaming dalawa, ay lagi kong sinasabi sa kanya. Lagi kong kinoconfide sa kanya ang mga problema ko. Akala ko ganun din siya sa akin dahil lagi namang siyang nagsishare tungkol sa kanyang pamilya. Kaya lang, hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa kanilang paghihiwalay ng kanyang boyfriend. Pero Mama Mia, sa likod ng pagtatampo ko, sa likod ng medyo nasaktan kong damdamin, ay nare-realize ko rin at nakikita ko rin kung gaano katatag na babae si Annie at kung gaano siya hindi talaga nagpapa-apekto sa breakup nilang dalawa. Ang nakikita ko kasi sa iba kong mga kaibigan at mismo na rin sa sarili ko, hindi talaga maiwasang maapektuhan ka kapag broken-hearted ka, Mama Mia. Isa yun sa pinakamasakit na bagay na pwedeng maranasan ng isang tao, ang ma-broken heart. Kaya naman, nagtataka talaga ako noon. Siguro, ganun lang talaga katatag si Annie. Siguro pinagtibay na siya ng panahon. Pinagtibay na siya ng lahat ng problemang pinagdadaanan niya sa kanyang pamilya. Kaya hindi ko na lang masyadong dinamdam ang paglilihim niya sa akin tungkol sa naging paghihiwalay nila ng kanyang boyfriend. Hanggang sa lumipas ang mga araw. Unti-unti, Mama Mia, ay nagkagaanan na kami ng loob ni Annie. Unti-unti ay mas lalo akong nagiging komportable sa kanya. Hindi ko rin alam kung papanong nangyari. Basta, isang araw, nagising na lang ako na parang nare-realize kong si Annie na ang nagbibigay saya at kilig sa puso ko. Bakit kaya ako masaya tuwing lagi kong kausap si Annie? At kapag hindi ko naman siya nakikita, ay bakit parang kulang lagi ang araw ko? Bakit lagi akong nag-a-anticipate na dumating ang oras na magkakaroon na ulit kami ng klase at magkikita na ulit kaming dalawa? Ewan ko, pero kakaibang kilig ang dinaramdam ko noon sa tuwing nakikita at nasisilayan ko ang magandang mukha ni Annie. Hindi nagtagal, Mama Mia, ay narealize ko talagang na-in love ako sa kanya. Hindi nagtagal ay hindi ko na rin na-deny sa sarili ko na in love na ako sa aking kaibigan. Nung una ay natatakot po akong magtapat. Nung una ay natatakot po akong magsabi sa kanya ng tunay kong saloobin. Alam naman ni Annie, Mama Mia, kung ano talagang pagkatao ko. Alam naman niya ang totoo na lesbian ako. Wala naman akong itinago sa kanya. Kahit pagkakaroon ko ng mga girlfriends, alam niya yun. Kaya naman, hindi naging mahirap sa akin ang magsabi. Hindi naging mahirap in a sense na hindi ko na kailangang umamin ng pagkatao ko. Pero medyo mahirap pa rin sa part na magkaibigan kaming dalawa, Mama Mia, at nakakatakot umamin sa kanya. Kasi nga, di ba, boyfriend naman ang meron si Annie. Kaya hindi ko alam noon kung papatol ba siya sa isang katulad ko. Kung papatol ba siya sa katulad niyang babae rin. Baka lalaki talaga ang gusto niya. Pero nag-take ako ng risk. Sinabi ko sa sarili ko, Mama Mia, na walang mangyayari sa buhay ko o sa pagkakagusto ko kay Annie kung hindi ko ito bibigyan ng aksyon. Walang mangyayari kung hindi ko sasabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Hanggang sa umamin na ako. Annie, ang totoo niyan, nagugustuhan na kita. Ilang linggo nang nakakaraan nung ma-realize kong kaya siguro wala nang sakit nung magkahiwalay kami ng girlfriend ko. Kaya siguro hindi na ako nasasaktan tuwing nakikita ko sila na magkasama ay dahil may ibang laman na ang puso ko. Hindi ko alam pero lihim kong ipinagpasalamat ang panloloko niya sa akin at ang paghihiwalay naming dalawa. Siguro totoo talaga ang sinabi nila na lahat ng bagay sa mundo ay may rason.
Kaya siguro kami naghiwalay ay para ma-realize kong ikaw naman pala ang totoong magpapasaya sa puso ko. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Ang nais ko lamang ay umamin ng nararamdaman ko sa'yo. Mama Mia, kahit na medyo kinakabahan ako noon, kahit na medyo nasusukat, nahihilo ako dun sa mga pinagsasasabi ko, ay tinatagan ko ang loob ko. Humiti lamang si Annie sa akin at ang sabi niya ay hayaan ko raw muna siyang mag-isip. Ang sabi niya, hayaan ko raw muna siyang i-digest lahat ng mga sinabi ko at syempre, i-assess na rin ang sarili niya kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa akin. Mama Mia, nakahinga ako ng maluwag noon. Lalo na nung sinabi niya na kahit ano pa mang mangyari ay magiging magkaibigan pa rin kaming dalawa. Yun lang naman talaga ang nais ko noon eh. Ang umamin sa kanya ng totoo kahit na hindi niya ako gustuhin pabalik. Ayos lang yon. Ang importante na ilabas ko ang saloobin ko. Ang hindi ko inaasahan, Mama Mia, ay magbubunga pala ang lahat ng pagsasabi ko sa kanya ng nararamdaman ko. Oo, Mama Mia, hindi nagtagal ay sinagot din ako ni Annie. Hindi nagtagal ay naging kami ding dalawa. Napaka-sweet niyang babae. Marami po kaming pagkakaparehas at marami din namang mga bagay na napagkakasunduan naming dalawa. Tulad na lamang ng pagkain. Parehas kami ng mga paborito, parehas kami ng mga hilig. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit sa dinami-dami ng mga nakarelasyon ko noon ay kay Annie lang talaga ako nagmahal ng ganun katindi. Oo, minahal ko naman ang mga nakarelasyon ko. Sabi ko nga sa inyo, Mama Mia, loyal naman akong tao. Hindi naman po ako basta-bastang pumapasok o lumalabas lamang sa isang relasyon. Ako po ay talagang nagmamahal ng seryoso. Pero iba ang nararamdaman ko kay Annie. Ibang klaseng kilig, ibang klaseng sipa dito sa dibdib ko. Yung tipong in love talaga ako sa kanya araw-araw. Yung tipong wala akong makitang mali sa pagkatao niya. Wala akong nakikitang mali sa mga ginagawa niya. Lahat ng nakikita ko sa kanya ay puro maganda. Kahit siguro anong gawin niya, anong sabihin niya, maganda pa rin ang pandinig ko sa mga yon. Alam ko noon, Mama Mia, na hindi ko pa dapat siniseryoso masyado ang pakikipagrelasyon. Dapat hindi ko sineseryoso masyado ang relasyon namin noon dahil parehas pa kami noong mga minor de edad. 16 pa lang ako noon, Mama Mia, samantalang 17 years old pa lamang din si Annie. Pero hindi naman talaga maiiwasan ang bagay na yon, hindi ba, Mama Mia? Lagi nating sinasabi na dapat hindi natin seryosohin ang mga bagay-bagay. Pero ang totoo, Mama Mia, ay hindi mo maiiwasang seryosohin lalo na kapag mahal mo ang isang tao. Masasabi ko po na masaya naman ang relasyon namin ni Annie. Kaya nga hindi ko na napigilang ibuhos lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Minsan, Mama Mia, may mga pagtatalo din naman kami at nag-aaway din naman kami. Hindi naman nawawala sa relasyon yung mga yon, lalo na kapag nagmamahalan kayong dalawa. Siyempre, kahit na marami kaming pagkakapareho ni Annie, ay magkaiba naman pala talagang pagkatao namin. Kaya kung minsan nagka-clash ang mga ugali namin sa isa't isa. Pero dahil sa nagmamahalan naman kami, dahil sa laging nangingibabaw ang nararamdaman naming pagmamahal sa isa't isa, ay nare-resolba din naman namin kaagad ang aming mga tampuhan. Naalala ko pa noon, Mama Mia, lagi kaming gumagala ni Annie sa tuwing araw ng Sabado at Linggo. Kasama syempre ang iba naming mga kaibigan at mga classmates. At sa amin din, Mama Mia, ay medyo nakakapag-cutting classes din naman ang mga estudyante noon. At ganun din ang nangyari sa amin. Pero hindi naman madalas yun. Syempre kapag meron lang katuwaan at syempre mga dare na ganun-ganon. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nagtaka na lang ako dahil pagkagising ko
ni walang isang mensahe para sa akin si Annie. Kahit na good morning ay wala. Nanibago ako noon, Mama Mia, dahil hindi naman siya ganun sa akin. Simula nung naging kami, ay lagi siyang nauuna sa aking mag-message tuwing umaga. Lagi siyang nagsasabi sa akin na mahal niya ako, na good morning mahal ko, at kung ano-ano pang mga sweet na mga messages. Pero nung umagang yun ay wala. At ang buong araw na yun, Mama Mia, ay talagang wala akong mensaheng natanggap mula kay Annie. Ni hindi siya nagparamdam sa akin at hindi rin siya pumasok sa eskwela nung araw na yun. Ang dami kong message sa kanya. Nalulungkot ako dahil namimiss ko siya. At the same time, nagtataka din ako kung anong nangyari sa kanya at syempre, nag-aalala din ako, Mama Mia, dahil hindi naman ugali ni Annie yun. Ang dami-dami kong missed calls sa kanya dahil hindi naman niya tinatanggap ang tawag ko. Hindi rin siya online. Kaya nagtanong na lang din ako sa tita niya. Nag-text ako rito pero hindi rin ito nag-reply sa akin. Nagtanong ako ng nagtanong sa iba pa naming mga classmates at iba pang mga ka-close ni Annie sa eskwela. Pero ni isa sa kanila ay wala ring alam, Mama Mia, tungkol sa nangyari kay Annie o kung nasaan nito. Buong araw po akong nag-alala noon sa girlfriend ko. Hanggang kinabukasan ay pumasok na sa wakas si Annie. Kitang-kita ako sa mga mata niyang matinding lungkot na kanyang nararamdaman. Alam kong malungkot siya dahil namumugto ito na halos buong magdamag siguro itong umiiyak kasi mugtong-mugto ito at halatang halata. Tinanong ko siya kung anong problema, kung bakit wala siya kahapon, kung bakit hindi siya nagparamdam. Ano bang nangyari sa kanya? Umiyak lamang siya, Mama Mia, at niyakap niya lang ako. Hindi ko na ulit siya tinanong noon dahil nagsimula na rin ang klase namin. Kaya wala nang time para pag-usapan pa namin kung ano man ang pinagdadaanan niya o pinoproblema niya. Sinabi ko sa sarili ko, mamaya na lamang kapag tapos na ang klase. Hanggang sa dumating ang oras ng break at doon ko na siya kinausap. Ang sabi sa akin ni Annie, Mama Mia, ay magta-transfer na raw siya ng ibang paaralan. Tinanong ko naman siya kung bakit at bakit naman biglaan. Sabi niya nagkaroon daw kasi sila ng problema ng tita niya. Gusto niya na daw bumalik sa papa niya. Oo, Mama Mia. Doon kasi nakatira si Annie at nakikituloy sa tita niya simula nung maghiwalay ang mga parents niya. Mas pinili niya raw sa tita niyang tumuloy kaysa sa daddy niya dahil may bago na raw itong kinakasama. At ganun din naman ang mommy niya na may bago na ring kasama sa buhay. Ayaw niyang may kasamang ibang tao kaya mas pinili niyang sa tita niya manirahan. Pero nung araw na yon, Mama Mia, ay nag-usap lang kami ng nag-usap tungkol sa problema niya. Pero ayaw niya na daw sa tita niya dahil puro sumbat lang daw ang kanyang naririnig. Kinukumbinsi ko kasi noon si Annie na wag siyang umalis, na wag siyang mag-transfer dahil pihadong malulungkot ako. Pero ang sabi niya, Mama Mia, lagi raw siyang nasasaktan sa mga salitang binibitawan sa kanya ng tita na. Lalo na kapag nagkakasagutan na silang dalawa. Nalungkot ako noon dahil siya lang naman ang dahilan kung bakit ako pumapasok noon araw-araw sa eskwela. Naging inspiration ko po siya araw-araw noon, Mama Mia. Dahil lang totoo, bago ko po makilala at maging ka-close itong si Annie, ay lagi po talaga akong uma-absent at lumiliban sa klase. Lagi akong nagkakating at lagi akong hindi pumapasok. Kaya sabi ko sa sarili ko, ano pang dahilan para mas magpursige ako sa pag-aaral? Nung dumating kasi si Annie at naging magkaklase kaming dalawa at naging ka-close ko siya, ay mas ginaganahan akong mag-aral. Mas gustong-gusto kong naririnig na pinupuri ako ng mga guro namin kapag naririnig iyon ni Annie. Pero anong mangyayari ngayon? Anong mangyayari ngayon na iiwanan na niya ako? Lumipas ang araw, nakapag-usap pa naman kami ni Annie. Nagchat-chat at nagvi-video call din naman siya araw-araw sa akin. Hanggang sa naisipan kong mag-offer sa kanya na sa bahay na lang namin siya tumuloy para makapasok pa rin siya sa school kung saan ako nag-aaral. At para hindi na kami magkahiwalay pang dalawa.
Kinausap niya ang daddy niya tungkol sa naging offer ko at pumayag din naman ito. Pumayag naman po ang mga magulang ko. Nagpunta si Annie sa bahay namin kasama ang daddy niya. Nakapag-usap din ang daddy niya at ang papa ko tungkol sa setup namin na ganon. Pumayag ang mga ito at Mama Mia, naging masaya ako. Bumalik sa pag-aaral si Annie dun sa school namin. Araw-araw na kaming magkasama ni Annie at masaya ako doon dahil hindi na ako mag-iisip pa ng kung papaano kami magkikita dahil iisang bahay na lang ang tinutuluyan naming dalawa. Lumipas ang 2 linggo, nagpunta sa school namin ang tita ni Annie at galit na galit ito. Pinagsasabi niya sa mga teachers namin na naglayas daw mula sa bahay nila si Annie at sa amin na ito tumutuloy. 4 months na raw kaming nagsasama ni Annie samantalang wala pang 1 buwan noon si Annie sa bahay namin, Mama Mia. At isa pa, daddy mismo ni Annie ang naghatid sa kanya sa bahay namin noon. Kaya naman sumugot si Annie sa tita niya at doon ay sinampal siya. Tahimik lang ako noon, Mama Mia, sa buong diskusyon nila dahil alam ko naman na wala akong karapatang makialam. Kinausap kami ng mga teachers namin at advisors namin tungkol sa nangyari at kung ano ba talagang totoo. Pinaliwanag namin ang buong kwento at doon ay naliwanagan din naman sila. Pero may isa pa kaming subject teacher na tila nang gagalaiti sa amin ni Annie na ang akala mo ay kung ano na ang kasalanan na nagawa namin sa kanya. Araw-araw kaming hindi pinapansin ng subject teacher namin na yun. Kahit pa nagre-report kami ay binagsak niya kami sa 2nd grading. Kaya naman, Mama Mia, yun ang dahilan kung bakit kami nag-stop sa pag-aaral ni Annie. Mababaw na dahilan yon, Mama Mia, pero tumigil kami sa pag-aaral kasi hiyang-hiya kami noon, Mama Mia. Nahihiya kami sa mga naririnig namin dun sa iba pa naming mga kaklase at schoolmates dahil lang sa subject teacher namin na yon. Kwento niya pala sa ibang mga estudyante niya sa ibang klase ang tungkol sa amin ni Annie. At syempre puro paninira lang ang mga sinabi niyang kwento. Pati pa sa buong school, Mama Mia. Kahit sa ibang mga teachers na wala namang kinalaman sa aming dalawa ni Annie ay kinukwento niya ang lahat. At ang kwentong yun ay syempre pabor sa kanya at dehado kaming dalawa ni Annie. Mama Mia, kilalang kilala kasi ang apelyido at angkan namin noon sa school namin bilang matatalino at mababait na estudyante kahit noon pa man. Ang totoo niyan ay ako lang talaga ang black sheep na iniisip nilang kaapelyido namin noon. Ang mga tita at tito ko, Mama Mia, ay doon nag-aral nung kapanahunan nila. Maging ang mga magulang ko ay doon din nag-aral at lahat sila meron pong mga awards at medalyang nakukuha. Kaya naman hiyang-hiya ako noon kasi feeling ko ako lang ang nagdala ng kasiraan ng record ng angkan namin sa school na yon. Ako ang black sheep. Ako ang pasaway. Ako ang dahilan kung bakit pumangit ang apelyido ng aming angkan. Pero hinayaan ko na lang, Mama Mia. Hindi ko na lang din sinabi sa mga magulang ko ang tungkol doon dahil ayoko na ng gulo pa. Ang sabi ko na lang sa kanila ay ayoko nang mag-aral at gusto ko na lang na magtrabaho. Nung una syempre galit na galit sila sa akin. Pero kinalaunan ay wala rin naman silang nagawa at tinanggap na lang nila ang naging desisyon ko. Mama Mia, sa mura ko pong edad noon ay nagtrabaho na ako bilang isang barista. Dinaya ko po ang edad ko noon para lang makapasok sa trabaho. Habang si Annie naman ay nasa bahay at may maliit kami na tindahan noon. Mama Mia, meron ng Photoshop noon pero hindi pa lahat ay gumagamit ng ganon. Hindi pa lahat ay marunong kumilatis ng peke sa hindi, kaya nagawa ko pong pekein ang aking edad. Hindi naging madali ang buhay namin ni Annie noon dahil never kaming lumapit sa parents niya kapag nagigipit kami. Never din naman akong makakalapit sa parents ko kasi medyo gipit din kami. Mama Mia, hindi naman pala madali na magsasama kayong dalawa. Lalo na siguro dun sa mga may anak na, no? Kami nga ni Annie, 2 pa lang kami, nahihirapan na. Pero nakakayanan din naman namin. Wala namang pagsubok na hindi kayang lampasan, hindi ba? Natuto kami sa aming mga experiences, Mama Mia. Natuto kaming mag-budget ng pera.
Hindi rin nagtagal ay nagkausap din si Annie at ang tita niya. Nakahingi sila ng patawad sa isa't isa at syempre nagkapagpatawaran na rin sila. Simula noon, Mama Mia, monthly na kaming nakakatanggap ng suporta na pera mula sa kanyang tita. Dahil bumalik na ito ng Canada at doon naman ito nakabase noon pa, Mama Mia. Yung tita kasi ni Annie ay walang anak. Mama Mia, matandang dalaga po ang kanyang tita. Kaya siguro gano'n na lang ang kanyang bunganga pagdating kay Annie. Pero masaya ako nung napatawad na niya si Annie at natanggap na rin niya kami. Masasabi kong masaya ang buong pagsasama namin ni Annie kahit na minsan ay may mga pag-aaway din kami. Wala na akong mahihiling pa noon, Mama Mia, dahil kasama ko na sa buhay ang taong pinakamamahal ko. Nakabukod na rin kami ni Annie ng tirahan mula sa mga magulang ko. Nangupahan din kami sa isang maliit na apartment malapit lang din sa bahay ng parents ko. Kasama namin sa apartment na yon ang 3 niyang kapatid. Sa buhay, Mama Mia, alam ko na hindi rin puro saya ang mararanasan natin. Hanggang sa nagkaproblema ang papa ko tungkol sa lupa nilang magkakapatid sa probinsya at napilitan itong umuwi noon kasama ang mama ko at ang bunso naming kapatid. Halos tumagal sila doon sa probinsya ng 4 na buwan. At meron nga itong nakwento sa akin si mama na naaawa daw siya sa kapatid ng papa ko dahil halos kapos daw ito sa buhay at may mga pinag-aaral pa daw itong mga anak sa college. May isa daw itong anak na lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang Mike, ang pinsan ko, Mama Mia. Si Mike ay tumigil sa kanyang pag-aaral dahil may graduating itong ate. Kaya naman tumigil na muna siya para mauna ang ate niyang makapagtapos bago ulit siya bumalik sa pag-aaral kasi hindi talaga kaya ng kanilang pamilya. Si Mike, Mama Mia, ay pinasabay ko kanila mama na lumuwas dito sa Maynila dahil may offer na rin akong trabaho para sa kanya. Nakiusap kasi noon ang nanay ko na kung may maitutulong ako dun sa pinsan ko ay baka daw matulungan ko ito. Hirap din kasi sila talaga sa buhay noon, Mama Mia, kaya kailangan talaga ng pinsan ko noon na magtrabaho. At sakto naman na meron pong opening sa pinagtatrabahuan ko. Pag-uwi nga nila dito sa Maynila, sa inuupahan namin ni Annie ito pinatuloy dahil nga tutulungan ko siyang maglakad ng kanyang mga requirements dahil galing itong probinsya at hindi pa niya kabisado ang pasikot-sikot dito sa Maynila. Naging mabuti at maayos naman ang pagsasama namin ng pinsan kong ito. Mama Mia, hindi naglaon ay nakahanap din ng babaeng liligawan ng pinsan ko. Nakaklase niya noong grade 7 sila. Ang babaeng ito ay pangalanan na lang natin sa pangalang Kim. Si Kim, Mama Mia, ay mabait at tahimik na babae. Kaya naman nung nanligaw ang pinsan ko sa kanya, ay ginalang niya ang mga desisyon nito. Duman si Mike sa mga magulang ni Kim sa kanyang panliligaw. Bukod sa tumutulong ako kay Mike sa pagkuha ng requirements niya, ay tinutulungan ko rin siya sa panliligaw niya kay Kim. Naging maayos naman ang lahat, Mama Mia. Hanggang isang gabi, pinapunta si Mike ng mama ni Kim sa kanila para mag-inuman at para na rin makilala at makaliskisan siya ng mga ito. Sinamahan ko ang pinsan ko dahil nga bago lang ito sa lugar namin at baka kung ano pang mangyari sa kanya. Baka mapagtripan pa ng mga tambay sa kung saan. Dumating kami sa bahay nila Kim mga 7:00 na noon ng gabi dahil inantay pa ako na makauwi ni Mike galing sa trabaho. Masaya naman ang inuman naming yun, Mama Mia, at syempre pumayag naman si Annie sa labas naming yun ni Mike dahil pinsan ko naman ang kasama ko. Hindi ko alam, Mama Mia, hindi ko alam na nagsiselos na pala sa akin noon si Mike. Dahil ako lang ang pinapansin ni Kim noon. Sinusubukan ko naman silang pag-usaping dalawa pero nagkakahiyaan pa talaga sila. Kaya naman ako ang naging tulay nila nung gabing yon. Ewan ko ba, siguro nahihiya si Kim dahil nandun ang kanyang mga kapamilya at syempre ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, kahit na may hangover pa ako ay pumasok ako sa trabaho. At may message sa akin si Mike na sorry daw sa inasal niya kagabi. Medyo, Mama Mia,
Naging mainitin kasi ang ulo ni Mike nung nag-iinuman kami. Inamin niya sa akin na nagselos lang daw siya. Pero sinabi ko naman sa kanya na wala lang yun at hindi ko naman yun binibigyan ng pansin. Buong akala ko ay hindi na matatapos ang kasiyahan ng pagsasama naming dalawa ni Annie, Mama Mia. Buong akala ko nga noon ay ako ang magloloko sa relasyon namin noon. Dahil dati pa lamang, Mama Mia, ay may mga babae na talaga na nagpapapansin sa akin. Ginawa ko ang lahat para iwasan ng mga tukso. O Mama Mia, kahit kaming mga tomboy, mga lesbiana ay natutukso din naman. Nabubus po ang ego namin kapag may ibang mga babae pang nagkakagusto sa amin. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil sinabi ko mahal ko si Annie. Si Annie ang uunahin ko sa lahat. Si Annie ang laging paninindigan ko. Pero hindi ko lubos sa kalain na ang babaeng paninindigan ko pala, ang babaeng pinipili ko sa bawat araw kahit malapit na akong matukso, ay siya palang magkakamali sa relasyon naming dalawa. Isang gabi, Mama Mia, birthday ko noon at isang linggo akong umabsent sa trabaho dahil nagkatrangkaso pa ako. Naalala ko pa noon na kahit masama ang pakiramdam ko ay nag-inom kami nila Mike at bayaw ko. Kainuman din namin pati si Annie. Nung may tama na kami ng alak ay tinigil na namin yon. Ang naalala ko noon, Mama Mia, ay naalimpungatan ako. Siguro mga alauna na noon ng madaling araw. Nagising ako. Ewan ko pero parang may naaninag akong mga anino na naghahalikan. Nung pinilit kong buksan ang aking mga mata ay nakilala ko ang mga naghahalikang yun. Yun ay walang iba kundi si Annie at si Mike. Ang porma kasi ng higaan namin noon, Mama Mia, ay isa yung makapal na foam. Isang higaan nila, Bayaw at Mike. At ang manipis na foam ay higaan namin ni Annie. Dahil nga sa maliit lang ang space ng apartment ay wala kaming kwarto. Ang higaan nila Mike at Bayaw is pahaba, Mama Mia. Sila sa ulunan namin ni Annie. Marang letter T ang porma ng higaan namin. Sa uluhan namin ni Annie, doon nakahiga sila Bayaw at Mike. Kaya nalimpungatan ako noon, Mama Mia, na parang nakakarinig ako ng may naghahalikan. Kinabukasan pumasok na ako sa trabaho at naalala ko yung nakita ko nung madaling araw na yon. Inisip ko, Mama Mia, na siguro nga na malikmata lang ako noon kasi nasa uluhan namin noon is kapatid ni Annie. Kaya naman malabong maghalikan silang dalawa ni Mike. Kaya binaliwala ko yun pero nagkaroon na ako ng konting pagdududa at kutob. At doon na nagsimula ang pagsiselos ko, Mama Mia. Naging praning ako noon pero binaliwala ko. Mga sumunod na araw, may sakit pa rin ako at tila ganun din ang nadatnan ko alauna ulit ng madaling araw nun. Doon ay lumakas na talaga ang kutob ko, Mama Mia, na never ko pa namang naramdaman sa buong pagsasama namin ni Annie. Sa buong pagsasama namin ni Annie, tiwalang-tiwala naman ako sa kanya. Pero ngayon, nag-iba na. Habang nasa trabaho ako ay nag-message ako kay Annie. Nagdrama ako at doon nagsabi ako sa kanya na kung may mahal na siyang iba, sabihin niya lang. Kung may nagpapasaya na sa kanya, sabihin niya lang. Dahil bibitawan ko naman siya. Mama Mia, nagalit sa akin si Annie nung sinabi ko yon dahil parang tanga at praning daw ako. Ako lang daw ang nag-iisip noon, nag-overthink. Pag uwi ko ng bahay isang araw ay nakapagluto na si Annie. Nagsandok na ako ng pagkain namin noon. Mama Mia, sa lapag ako pumwesto noon para kumain, which is yun naman talaga ang nakasanayan namin ni Annie noon pa kahit may lamesa naman kami. Nagulat naman ako doon dahil dun siya kay Mike pumwesto sa may lamesa at hindi niya ako sinamahan sa lapag. Pero okay lang, binaliwala ako kahit na nagsiselos na ako noon. Pagkakain namin, Mama Mia, ay natulog ulit kami. Hindi ko naman po balak, Mama Mia, na hulihin sila. Nagising ako noon dahil ubo ako ng ubo. Akala siguro nila ay tulog na tulog ako. Mama Mia, grabe talaga. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa nakita ko. Nakita ko kung paano sila maghalikan noon at kung paano sila magyakapan.
Hindi ko alam kung anong reaksyon ang gagawin ko. Tumayo ako noon, Mama Mia, at nagpulasan silang dalawa. Kunyari ay wala akong nakita at dumiretso ako noon sa CR. Hindi ko kasi alam kung paano sila kukomprontahin nung mga panahon na yun. Habang nasa loob ako ng banyo, Mama Mia, ay nanginginig ako sa galit. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila at kung paano ko sila pagsisigawang dalawa. Lumabas ako ng CR at niyakap ko si Annie at binulungan ko siya kung bakit niya sa akin ginagawa yon. Ano bang kasalanan ko? Sumagot sa akin si Annie na ano raw bang pinagsasasabi ko. Nagde-deny pa talaga siya sa akin noon kahit sinabi ko na sa kanya ang mga nakita ko. Tama pala lahat ng kutob ko, Mama Mia. Kahit may sinat pa ako ng gabing yun, lumabas ako ng bahay. Kahit malakas ang ulan, ay lumabas ako at dun ako umiyak. Di ko alam kung paano ako magsisimula kinabukasan. Umupo ako, Mama Mia, sa may gutter ng kalsada noon at iyak lang ako ng iyak. Lumabas si Annie at nagsorry sa akin. Tinanong ko siya ng paulit-ulit kung ako pa ba. Bakit niya nagawa sa akin yon? Ang tanging naging tugon niya lang ay sorry. Hindi ko din alam. Sumunod ding lumabas si Mike at nagsorry pero Mama Mia, nagulat ako sa sinabi ni Mike. Insan, naaalala mo ba nung nag-inuman tayo kina Kim? Nagsiselos ako noon at nagalit sa'yo dahil feeling ko gusto mo rin si Kim. Kaya gumaganti lang ako sa'yo. Mama Mia, galit na galit ako sa paliwanag ni Mike. Walang remorse. Parang ako pa ang sinisi niya sa ginawa nilang dalawa ni Annie. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yon. At ang babaw lang naman ang dahilan niya. At di ko matatanggal ang paliwanag na yon, Mama Mia. Si Annie naman ay umiyak at hindi rin matanggap ang naging paliwanag ni Mike na parang ginamit niya lang siya. Bakit ginawa nila ito sa akin? Ang dami-daming tumatakbong tanong sa isip ko noon. Ano ba talaga ang kasalanan ko? Bakit sila pa ang gumawa sa akin ng ganito? Bakit sariling pinsan ko pa ang bumagawa ng ikakasakit ng loob ko? Hindi ko galing manumbat pero lagi ko nang naiisip noon, Mama Mia, pagkatapos ko silang tulungang mag-anak ay ganito ang isusukli nila sa akin. Si Annie, tinulungan ko siyang bumangon sa pagkakabagsak niya dahil wala siyang ibang matakbuhan. Si Mike, tinulungan ko siya para makapagtrabaho, para may maitulong siya pangpakain sa pamilya niya sa probinsya dahil may sakit pa noon ang papa niya. Pero bakit? Puro bakit ang tanong noon na nasa isip ko, Mama Mia. Pero never akong nagsalita sa kanila ng panunumbat. Nasa isip ko lamang ang mga panunumbat na yon. Kinabukasan ay pumasok ako ng trabaho na maga ang mga mata ko. Hindi ako umabsent dahil naisip ko noon, Mama Mia, saan naman ako pupunta? Magmumukmuk ba ako dahil sa ginawa nilang yun sa akin? Wala namang mangyayari kung magmumukmuk ako eh. Mawawalan pa ako ng kikitain sa araw na yon. Kaya naisip ko para ma-distract ang isip ko ay ituloy na lang ang pagtatrabaho ko. Alam ko, Mama Mia, alam kong marami din ang nakapuna at nakapansin noon na may problema ako. Na umiyak ako nung nakaraang gabi dahil magang-maga talaga ang mga mata ko. Pero buti na lang, kahit na tinitignan nila ako ay hindi naman sila nagtanong. Hanggang sa magkita na kami ng best friend ko, itago na lang natin siya sa pangalang Richard. Si Richard, Mama Mia, ay lesbiana ding katulad ko, pero mas gusto niyang tawagin sa pangalang lalaki. Nakita ako ni Richard na mugtong-mugto ang mga mata ko. Kaya naman tinanong niya ako kung anong problema. Nakakatawa man, Mama Mia, pero sinabi ko na lang na wala. Kahit nang totoo ay hindi naman talaga ito maniniwala kasi nga sino ba namang tao na nasa matinong pag-iisip ang umiyak ng umiyak na ganun talaga kamugto ang mga mata na wala namang pinagdadaanan, hindi ba? Siyempre may mga pagkakataong naiiyak tayo ng walang dahilan pero hindi naman siguro ganun kagrabe ang mugto ng mga mata na halos hindi mo na maibuka ang mga ito. Wala akong problema, Richard. Ayusin mo nga yung sarili mo. Anong wala? Tignan mo nga yung mga mata mo, magang-magana. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay hindi ko na talaga mapigil na huwag umiyak.
Nagsimula na kami sa trabaho nang bigla na naman akong kinulit na Richard kung ano raw ba talaga ang problema ko. Tinanong niya ako kung nag-away ba kami ng matindi ni Annie. Tumawa lang ako noon. Sinabi kong wala talaga, ayos lang ako. Pero naiiyak ulit ako, Mama Mia. Kitang-kita ko ang pagtataka mula sa mukha ni Richard. Hindi naman kasi ako ganoon. Hindi po ako madramang klase ng tomboy o lesbian. Hindi po talaga ako umiiyak ng walang dahilan, Mama Mia. Kaya alam ng kaibigan ko kung may problema ako o wala. Dahil hindi naman ako ganoon noon kapag nag-aaway kami ni Annie. Kahit nga mag-aaway kami noon ay hindi naman ako ang iyakin. Si Annie naman talaga ang babae sa relasyon naming dalawa. Si Annie ang bungangera. Ako yung parang lalaki talaga kung umasta sa relasyon. Paulit-ulit siyang nagtanong sa akin hanggang sa nagsabi na nga ako kay Richard tungkol sa mga nangyari, Mama Mia. Wala na rin akong naging lusot noon dahil hindi talaga ako tinitigilan ng best friend ko hanggat hindi ko aminin sa kanyang totoo. At nung malaman na nga niya, Mama Mia, ang mga nangyari ay galit na galit siya. Galit na galit siya kay Mike na pinsan ko. Lalong-lalo na kay Annie dahil ang sabi niya dapat hindi raw ako ginagano ni Annie. Kasi matino raw akong karelasyon. Kasi minahal ko naman daw na walang pakundangan si Annie. Dahil galit na galit nga si Richard noon, Mama Mia, ay nagawa niyang i-chat si Annie. Nagtanong siya rito kung bakit naman nila ginawa sa akin ang bagay na yon. Pero sinin lang siya ni Annie. Wala siyang natanggap kahit na isang salitang reply mula sa girlfriend ko. Buong araw, Mama Mia, kahit na nagtatrabaho ay iyak lang ako ng iyak. Yun ang pinakamahirap na naranasan ko sa tarang buhay ko, Mama Mia. Yun bang hindi ko talaga mapigilan ang mga luha ko? Yun bang kahit gustong-gusto mo nang matuyo lahat ng luha at masaid lahat ng tubig sa katawan mo, ay hindi naman nauubos ang mga ito. Parang walang kaubusan at walang katapusan noon ang mga luha na pumapatak sa aking mga mata. Kahit pinagtitinginan na ako ng ibang mga katrabaho ko, nahihiya na ako ay hindi ko pa rin mapigilang hindi tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Napakahirap nun para sa akin. Naranasan nyo na ba yun? Yung umiyak nang kahit napipigilan nyo ay hindi nyo magawa? Mama Mia, si Richard lang ang naging takbuhan ko nung mga panahon na yon. Gabi-gabi kaming nag-iinuman. At syempre, meron din kaming ibang mga kasamahan sa trabaho na sinasamahan ako. Lagi nilang sinasabi sa akin na makaka-move on lang din daw ako. Ngayon lang daw yan masakit. Kalaunan ay masasanay rin ang puso ko at madadala ko na ng maayos ang sakit na dinaramdam ko. Sila ang kasama ko tuwing gabi at nag-iinuman kami. Kapag nagdadrama ako, Mama Mia, ay sinamahan nila ako sa pagdadrama ko. Dinamayan nila ako sa pag-iyak ko. Dinamayan nila ako sa sakit na nararamdaman ko. Hindi nagtagal, Mama Mia. Hindi nagtagal ay nagtataka na rin sila. Ang sabi ko kasi sa kanila noon ay nag-aaway lang kami ni Annie. Hindi ko naman sinabi sa kanila ang buong katotohanan. Tanging si Richard lang ang nakakaalam, Mama Mia, ng buong katotohanan at pinakiusap ko sa kanya na huwag sabihin sa mga ito ang totoo dahil ayokong masira ng tuluyan si Annie sa mga mata ng mga kasamahan ko sa trabaho. Kilala kasi nila si Annie, Mama Mia, dahil sa tuwing meron namang mga anniversary o kung ano pa mang mga events sa company na pwedeng magsama ng pamilya, ay si Annie talaga ang sinasama ko. Proud na proud kasi ako sa girlfriend ko, Mama Mia. Kaya kilala nilang lahat si Annie at ayokong masira siya sa mga mata ng mga ito. Mama Mia, 3 lang kami nila Annie at Mike ang nakakaalam ng totoong problema. At syempre, pati na rin si Richard na best friend ko. Yung iba kong mga katrabaho, kahit na
sinasamahan nila akong magdrama tuwing gabi ay hindi ko naman sinasabi sa kanila ang buong katotohanan. Never kong pinaalam na nagloko sa akin ng girlfriend ko kasama ang mismong pinsan ko na pinatira ko pa sa bahay namin at pinapasok ko pa sa trabaho na pinapasukan ko. Mama Mia, dumating ang araw na hindi ko na talaga kinaya. Ewan ko, yung sinabi nila na ang sakit ay nakakasanayan din, yung sinabi nila na makaka-move on ka rin sa nararamdaman ko, hindi naman yun nangyari sa akin eh. Hanggang sa hindi ko na napigilan na ikwento ko ng totoo. 3 weeks siguro ang pagtatago ko noon sa nararamdaman ko. 3 weeks kong itinago ang tungkol sa kataksilan ni na Annie at Mike. Pero hanggang hindi ko na nakayanan. Siguro sa sobrang kalasingan ko nung gabing yon. Kaya napaamin na ako sa mga kasamahan ko sa trabaho tungkol sa nangyari. Mama Mia, galit na galit sila. Ang sabi nila, paano ko raw natitiis na ganon at magkakasama pa talaga kami ni na Annie at Mike sa iisang apartment kahit matapos kong malaman ng totoo. Napakabait ko raw o napakatanga. Napakagaga dahil hinayaan ko ang 2 taong inimputan ako sa ulo na makasama ko pa rin sa iisang bubong. Paano raw kung lasunin nila ako? Sa bagay, wala na siguro yun sa'yo Hope. Kasi ilang ulit ka nilang niloloko eh. Niloko ka nga nila, pinapatira mo pa sa bahay mo. Sigurado ako, ikaw pang nagbabayad ng lahat. At sigurado din ako, ikaw pang nagpapakain sa mga yon. Sabi ng isa kong kasamahan, Mama Mia. Oo, Mama Mia, simula kasi nung gabi na nahuli ko talaga sina Annie at Mike at kinompronta ko sila, ay hindi ko pa rin sila pinapaalis ng bahay. Mas pinili ko na lang na wag magsalita noon at hindi na magkasakitan pa. Dahil hindi naman ako ganung tao. Hindi po ako confrontational na tao. Mas galit na galit sa akin ang mga kaibigan ko. Mama Mia, lalo pa nung umabot kina Mama at Papa ang totoo at ang mga pinagdadaanan ko. Umabot pa sa punto na gumamit pa talaga at kinuha pa ng papa ko ang hindi niya nakarehistrong baril at babarilin niya raw si Mike. Pero inawat siya ng tiyuhin ko na kapatid ni Mama. Galit na galit din sila kay Annie dahil buong buhay ko daw ay binigay ko kay Annie. Pati reputasyon ko ay nasira sa school ng dahil kay Annie. Hindi na nga raw sila nagsalita noon tungkol doon dahil alam nilang choice ko yon. Halos hindi na nga daw ako nag-aral. Hindi na ako nakinig sa kanila para lang kay Annie tapos ganun lang ang gagawin ni Annie sa akin. Mga walang utang na loob daw silang dalawa, si Annie at si Mike, sabi ng mga kamag-anak ko noon. Pero ganun pa man ay hindi ko pa rin pinapaalis si Annie dahil aminin ko man o hindi. Ay mahal na mahal ko talaga siya, Mama Mia. Mahal na mahal ko pa rin siya sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa akin. Mahal na mahal ko pa rin siya at parang hindi ko pa rin maiisip ang buhay ko nang hindi ko siya kasama. Si Mike naman ay pinauwi ko na muna ng probinsya. Lahat sila sa probinsya ay gulat na gulat sa mga nangyari. Mama Mia, lumipas ang araw at buwan ay naging okay na ulit kami ni Annie. Siyempre, hindi na rin ako nagtanim ng galit kay Mike pero hindi ako nakakalimot sa nangyari. Kahit na wala ng kontak si Mike at si Annie, kahit alam ko na bumabawi na sila sa naging kasalanan nila sa akin, ay hindi pa rin nawawala ang sakit na nararamdaman ko. Mama Mia, nakikita ko naman na ginagawa ni Annie ang lahat para bumawi sa akin. Naging mas sweet siya sa akin mula noon. Pero Mama Mia, ganun pala talaga kapag nagkalamat ng tiwala sa relasyon mo sa isang tao. Kahit na mahal mo pa rin siya, ay hindi mo pa rin talaga maiwasan na magbago ang pakikitungo mo sa kanya. Hindi na ako masyadong sweet sa kanya tulad ng dati. Napakalaki na ng pagbabago sa relasyon namin. Nakikita akong pilit na bumabawi si Annie sa lahat ng kasalanan niya sa akin. Pero hindi ko pa rin talaga makalimutan yung sakit na dinulot niya. Nagsasama pa rin kami ni Annie hanggang ngayon, Mama Mia. Pero hindi ko alam kung mahal ko pa talaga siya o hindi na. Oo, nung unang mga araw, linggo at buwan ng pagtataksil niya,
ay sinabi ko sa sarili ko na hindi ko kakayaning mawala siya. Pero ewan ko ba, Mama Mia, habang lumilipas ang mga araw, lumilipas ang mga linggo, parang pabawas ng pabawas ang pagmamahal ko para kay Ani. Ganun ba talaga yun, Mama Mia? Nababawasan ba talaga ang pagmamahal natin sa isang tao kapag niloko na nila tayo? Gulong-gulo ako ngayon, Mama Mia, kahit na 1 taon na rin ang lumipas mula nung niloko nila ako. Sobrang sakit pa rin sa akin. Minsan dumadating pa ako sa puntong kahit wala na akong tiwala maging sa sarili ko. Mama Mia, isa lang ang pinagmamalaki ko sa buong 1 taon na ito. Hanggang ngayon, kahit nag-away kami minsan ni Ani, ay never ko talaga siyang sinumbatan sa lahat ng ginawa ko para sa kanya. Yung ginawa niya sa akin, hindi talaga ako gumanti. Hinayaan ko na lamang. Pero nararamdaman ko, nawawalan na rin ako ng ganas sa kanya. Mama Mia, sana matulungan mo po ako sa aking hinaing kasi hindi ko din alam kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ko din masabi na hindi ko na siya mahal. Hindi ko rin masabi kung awa na lang ba talaga ang lahat ng nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko talaga alam, Mama Mia eh. Wala namang iba. Pero naguguluhan ako. Sana matulungan niyo po ako tungkol dito kung ano ba ang dapat kong gawin. Bago ko pa pala tapusin itong kwento ko ay nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko na dumamay sa akin sa araw na bagsak ako. Lalo na sa iyo, Richard. Maraming salamat at kay Utol Edma. Mama Mia, maraming salamat po sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong aking kwento. Sana po ay matulungan niyo ko sa aking problema. Lubos na gumagalang. Hope. Hello, Hope. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng pahintulot para mai-airy natin itong kwento ng buhay mo dito sa ating channel. Una mong tanong sa akin, nababawasan ba talaga ang pagmamahal matapos kang lokohin ng taong mahal mo? Hindi ko rin alam. Charot. Hindi ko rin alam, Hope. Siguro kasi hindi naman talaga nawawala sa isip natin yung bagay na yun eh. Sabi nila, hindi ka raw tuluyang nakapagpatawad kapag hindi mo nalilimutan yung sakit. Pero matagal kasi na proseso yun. Alam mo, kahit ayaw mo, may mga paminsan-minsan na bumabalik talaga sa isip mo yung lahat ng panloloko. Yung lahat ng mga chat na nakita mo. Yung lahat ng mga nakita mo nung araw na yun na nakita mo talaga silang naghahalikang dalawa. Unti-unti na lang. Kahit na masayang-masaya kayo ngayon, nagpa-park kayo, nanonood ng sine, nag-e-enjoy, bigla-bigla na lang talaga yung pumapasok sa utak mo. At ang masakit pa, masaklap pa, parang ikaw ang mali, no? Kapag naiisip mo yon, lagi nang sasabi, bakit hindi mo pa kalimutan? Bakit hindi mo pa alisin yan sa isip mo? Alam nyo, kung kaya lang talagang maalis ang mga bagay na yon, kung kaya lang talagang kalimutan ang mga bagay na yon ng ganun-ganun lang, matagal nang ginawa ng taong niloko nyo ang ganung bagay. Kasi ayaw din naman niya na paulit-ulit siyang nasasaktan. Ayaw din naman niya na paulit-ulit siyang umiiyak sa pare-parehong rason. Pero ganun talaga eh. Ganun kapag naloko ka. Hindi mo maintindihan kapag hindi mo pa naranasan. Yun ang totoo niyan. Anyways, Hope. Kung ako ang tatanungin mo, mas mabuti sigurong magkaroon muna kayo ng holiday sa relasyon ninyong dalawa ni Ani. Kasi hindi mo na-process ng mabuti yung lungkot mo eh. Hindi mo na-process mabuti yung betrayal na nakuha mo mula sa kanilang dalawa kasi hindi kayo nagkahiwalay. Nagsama pa rin kayo sa isang bahay. Sabi nga nila, you cannot be healed on the places you were broken. And the people who broke you are not the same people who can heal you. Yun ang sabi nila. Di ko rin alam kung totoo yan, charot. Pero para sa akin, mas mabuting magkaroon muna kayo ng cool off, kumbaga, ni Ani. Paliwanag mo sa kanya ang totoo. Sabihin mo sa kanya ang totoo, hindi yun panunumbat, Hope. Kundi parang pagliligtas yun ng iyong buhay, sarili mong buhay. Kasi naniniwala ako na kapag pinatagal mo pa na ganyan, may makikilala at makikilala ka na parang magiging rason para
'Diba? Yung galit na nararamdaman mo kasi may galit ka pa diyan sa loob mo eh. Yung galit na nararamdaman mo, magiging rason 'yun para ma-fall ka sa iba. Tapos magkakadaletse-letse na rin lahat. So sana, sa ngayon pa lang, ayusin 'yon ng mabuti, sa mabuting paraan. Yung ang pagko-cool off. Sabihin mo kay Annie na mag-cool off muna kayo kasi ganito yung nararamdaman mo. Kailangan mong iproseso yung sakit. Kailangan mong iproseso yung lungkot. Kung gusto mo, ikaw ang umalis dun sa apartment. Kasi kapag nasa apartment ka, syempre, pagpasok mo pa lang sa loob, sa labas pa lang ng apartment mo, ala-ala na ni Annie ang makikita mo. Parang mag-ano muna kayo, kahit 1 hanggang 3 buwan lang. O kahit kailan mo gusto, hanggang kailan mo gusto. Mag-cool off muna kayo. Ayusin mo muna ang sarili mo. Dahil hindi talaga yan mawawala. Hanggang sa pagtanda mo, payag ka ba na parang na-waste yung time mo? Na, di ba? Kahit na nagtatrabaho ka, kahit na ayos-ayos naman ang mood mo kani-kanina lang, bigla na lang papangit dahil bigla mong maaalala yung mga bagay na yun, kahit na okay na kayo, diba? So, i-process mo muna ng maayos. Sa lahat ng merong mga advice para kay Hope, please do comment your advice below. Be gentle with your advices, ha? Hindi tayo dito. Kayo, ha? Anyways, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta nitong ating channel. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia hanggang sa muli. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Please follow my other social media accounts, TikTok, Instagram, and Facebook at Mama Mia CDO. Paalam!